Ang kwentong ito ay tungkol sa isang pangyayari na maituturing na biglaang swerte sa buhay ni Saldi na nabiyayaan ng isang gabay na manok na masigit pa sa anting-anting, bertud o mutya na lagi na lang sa anyong kwintas o kahit na ano pa mang bagay. At hindi lang alam ng iba na may kakaibang mga bagay sa ating paligid na kuminsan ay siya pang nagbibigay ng swerte sa atin. Lalo na kapag inalagaan ito. Minsan nakatago lang ito sa mga mismong katawan natin o kahit sa mga magiging alaga nating hayop. Kaya bihirang-bihira ang mga taong nagmamay-ari ng mga ganito. Pati nga sa mga tao ay ganun din. Kadalasan sa mga sanggol na isinisilang na kung tawagin ay special child. Sila ang nagbibigay ng swerte sa isang pamilya kapag naalagaan at nabigyan ng tamang atensyon. Katulad ng kay Saldi, 30 anyos, walang asawa at literal na lakwatsero. Sugarol, minsan pa nga ay basagulero. Sabihin na lahat kung ano ang gustong itawag sa kanya. Basta wala siyang pakialam. Ang moto niya lang sa buhay ay masaya siya kung ano ang kanyang pinagkakabalahan na hindi naman daw siya nang-aagrabyado ng ibang tao. Taong 1988 ay nakaranas siya ng kababalaghang hinding-hindi niya makakalimutan. Nang mga panahong iyon, madalas ding masabon siya ng kanyang nanay. Kahit sa edad niyang iyon na nakakaya na talaga sa mga taong makakarinig. Dahil sakit na talaga ito ng ulo noon pa man, mula nang nabubuhay pa ang kanyang ama. Kaya sa sobrang pasaway, minsan ay humantong na napalaya si Saldi ng kanyang nanay. Ngunit sa katagalan ay hindi rin siya nito matiis. Kaya hinanap din makalipas ang kinabukasan. Alam niyang nakakaya na yun sa kanyang edad. At hindi rin nakatapos sa pag-aaral. Dahil sa pakikipagbarkada nito na natutunan ang pagsusugal. Tulad ng paborito nito na walang iba kundi ang sabong. Kaya naging libangan din ni Saldi ang pag-aalaga ng manok na panabong para ilaban kung mayroong tupada sa kanilang bayan. Ito lang talaga ang alam niyang sugal na siguradong kapag sinuwerte ay limpak-limpak na pera ang mapapanalunan. Pero medyo mailap ang swerte. Madalas ay talo sa bawat laban ng kanyang pinakamamahal na mga manok. Malaki-laki na din ang naipapatalo ni Saldi sa sugal. Sa ganun niyang edad ay hindi pa rin ito nakakapag-asawa. Dahil pinagtatabaw yan ito ng mga magulang ng babae na kanyang matitipuhan. Hindi raw ito magiging isang mabuting asawa at responsable sa anak nilang dalaga. Tiyak, sakit lang ng ulo ang idudulot nito sa kanyang magiging asawa na baka humantong lang sa hiwalayan. Kaya minsan ay nakuha na lang niyang tawanan at ano pang mangyayari kung dadamdamin pa niya ito. Parumbado sa paningin nila pero hindi naman masamang tao. Ito ang mahirap kapag nakatira minsan sa probinsya. Lahat na lang ng nakikita nila sa panlabas na kaanyuan ng isang tao ay hinuhusga nila kaagad. Hindi man lang nila binibigyan ng pagkakataong makilala ng gusto ang isang tao na masama agad sa paningin nila. Kung uso sa syudad ang mga taong tinatawag nilang marites, dito sa amin nag-evolve na sila. May nakakabit na yatang high-tech na CCTV camera sa kanilang mga mata. Isa sila sa mga taong naninira sa kanya. Kaya bawat babaeng sinusuyo nito, ni isa ay walang pumapatol sa kanya. Sa dami ba naman ng dalagang niligawan ni Saldi, pero laging kabiguan ang kanyang sinasapit. Hindi tuloy niya alam kung ano ba talaga
ang nagawa niyang kasalanan kung bakit sila may lihim na galit kay Saldi. Hinayaan na lang niya ito. Tutal, malinis naman ang kanyang konsensya. Alam naman na hindi totoo ang lahat ng sinasabi tungkol sa kanya. Kahit kantyawan pa siyang habang buhay na magiging matandang binata, ay wala siyang pakialam. Inabala na lang niya ang sarili sa pag-aalaga ng kanyang mga manok na panabong. Sila na lang ang nagsisilbing kaligayahan ni Saldi. Minsan ay nagkakapera naman siya kaya ito ang kanyang ginagawang hanap buhay para makabili ng mga pangangailangan. Isang araw, may nagawing isang matandang lalaki sa lugar nila na may dala itong isang panabong na manok na may makulay na balahibo. Kaya naintriga si Saldi nang makita ang taglay nitong makulay na mga balahibo at pakpak. Kaya hindi na may wasang lapitan niya ang matanda at makihimas sa kanyang manok. "Manong, magandang umaga po. Mukhang galing pa kayo sa kabilang bayan. Saka mukhang magandang lahi ang dala niyong manok." Wika ni Saldi dahil gandang-ganda siya sa dalang manok ng matanda. Ganun ba, amang? Mukhang mahilig ka yata pag-alaga ng manok ka." Nagpakilala siya kay Saldi bilang si Mang Peryong. Sa itsura pa lang ng matanda, ay mahalatang tila nang galing sa malayong lugar at mapagkakamalang isang ermitanyo dahil sa haba ng puting balbas nito at buhok naabot na yata hanggang sakong. Manong, mukhang pagod na pagod po kayo sa mahabang paglalakbay. Tagasan po ba kayo? Tanong ni Saldi sa matanda. "Yan lang ako, galing sa kabilang bayan." Ang tugon naman ng matanda. Laking gulat ni Saldi dahil kailangan pang sumakay ng bangka, patawid, papunta sa kabilang bayan kung saan nakatira ang matanda. Hindi maiwasang mainis ni Saldi nang makitang pinagtitinginan si Manong Peryong ng kanilang mga kapitbahay at ang iba ay nakuha pa siyang pagtawanan. Gayunpaman si Saldi na lang ang humingi ng dispensa sa kanya at sana karmahin ang mga kapitbahay niyang kaysa sama ng ugali at masyadong mapanghusga. Ngumiti naman si Mang Peryong sabay abot ng hawak niyang manok kay Saldi. "Tanggapin mo itong dala kong manok na siyang magbabago ng takbo ng iyong buhay." Ika ni Manong Peryong. Wala sa sariling tinanggap ito nang sabihin niyang ibibigay niya ang manok dito dahil may busilak na kalooban si Saldi at naging mabait sa kanya. Napangiti naman ito at tinanong pa si Mang Peryong kung seryoso ba na ibibigay ang manok na iyon. Tumango naman si Mang Peryong at nagwika. "Hindi rin basta-basta ang manok na yan. Pagmamayari yan ng isang engkanto at pwede magbigay ng swerte kung sakali mang alagaan mo ito ng maayos." Nakuha namang maniwala ni Saldi kay Mang Peryong. "Maraming salamat po, Mang Peryong. Kahit ngayon lang tayo nagkakilala ay pinagkatiwala mo sa akin ang manok na pambihira na yan." Wika nito at dahil sa sobrang galak, nang mahimas ang ibinigay na manok at hindi na talagang nakuhang tumanggi pa. Muling pinangakuan si Mang Peryong na alagaan ng maayos ang ibinigay niyang manok. Maliit lang ang katawan ng nasabing manok pero may kakaiba siyang katangian na wala sa normal na manok. Ang kanyang dila ay hati sa gitna, kagaya ng isang ahas. Ang pakpak niya naman ay may tila ba maliit na mistulang sanga na masyadong nakakamanghang tingnan. Ang bili ni Mang Peryong, huwag raw pababayaan ang nasabing manok at magbibigay di umano ito ng swerte. Nagpaalam muna saglit si Saldi sa matanda na ilalagay lang muna sa kulungan ang manok. At nang pagbabalik nito ay laking gulat
Nang wala na si Mang Peryong, naglaho na parang bula. Gayun na lang ang pagtataka, kaya tinanong niya ang kanyang nanay na abalang nagwawalis sa labas ng bakuran. Nay, nakita niyo po ba kung saan nagpunta yung kausap pong matanda dito? Anong matanda? Kanina pa kita dyan nakikitang nakatayo mag-isa. Dagdag pa ng kanyang nanay, baka nahihibang na raw siya dahil wala naman siyang nakikitang kasama at kausap. Laking pagtataka ng kanyang nanay na tila nagsasalita si Saldi na mag-isa. Mariin niyang ipinaliwanag sa kanyang nanay na may nakita siya talagang matanda na naglalakad sa kalsada kanina at nakausap pa niya ito tungkol sa dalang manok. Ngunit todo tanggi talaga ang nanay niya at sabing wala daw siyang dalang manok. Kaya hinila niya ang kanyang nanay papunta sa pinaglagyan niya ng manok. Ngunit nang makita ay napailing na lang ang kanyang nanay dahil wala naman daw itong nakikita. Saldi, baka tumitira ka na ng droga ha? Umamin ka. Kaya kung ano-ano na lang ang nakikita mo. Wika ng kanyang nanay na todo tanggi agad si Saldi. Hindi maintindihan nito ng mga oras na iyon kung bakit siya lang ang nakakita sa bagong alagang manok. Nung araw na Linggo, nagtungo si Saldi sa sabungan at dala niya ang ilalabang paboritong manok na bulik. Kaya inilapag niya ito sa isang lugar sa sabungan kung tawagin ay ulutan upang makahanap siya kaagad ng makakalabang manok. Kampante si Saldi na kahit matalo man ay may kaliitan lang naman ang kanyang pusta. Napanay ang hiling din nito sa kanyang isipan na sana ay manalo man kahit sa isang tira lang ng manok. Gustong-gustong makatikim ng tagumpay. Nang mag-umpisa ang laban, nagulat si Saldi nang sumulpot ang alaga niyang manok na makulay sa gitna ng bulwagan at nakipaglaban din sa kalaban ng manok niyang bulik. Namangha siya dahil napakatapang nito at nagawang itumba ang kalaban sa isang iglap lang. Ang mas nakakamangha pa, hindi man lang ito nakikita ng ibang tao, maliban na lang kay Saldi. Nagulat sa nasaksihan. Nanalo siya ng malaking halaga. Ng mga oras na iyon, walang paglagyan ng labis na tuwa ang kanyang nararamdaman. Ang buong akala niya ay matatalo na naman siya. Pero sa unang pagkakataon, nakapag-uwi siya ng malaking halaga. Hindi niya alam kung sumpa ba o grasya ang hatid sa kanya ng manok ni Mang Peryong. Lalo na at ito naman talaga ang pumatay sa kalaban niyang manok na bulik. Ang nakapagtataka lang kung bakit kaya siya lang ang nakakakita sa binigay sa kanyang manok. Hirap na hirap siyang makakuha ng paliwanag. Kaya nung minsan napadaan siya sa kapitbahay na si Mang Densyo upang ikwento nito ang nangyari. Kagaya pala ito ni Saldi na iniiwasan din siya ng mga tao sa kanilang lugar. Usap-usapan kasing isa daw itong aswang. Pero wala naman itong katotohanan. Kilala ito mismo ni Saldi at alam niya kung bakit masyado itong mailap sa mga tao. Hindi nila alam na may kapansanan si Mang Densyo. Ang kaliwa nitong paa ay gawa na sa bakal na prosthetic. Dahil nadisgrasya ito noong nasa engkwentro siya. Dahil isa pala itong sundalong nagpakabayani para palisin ang mga mananakop sa ating bansa. Ito ang dahilan kung bakit halos lahat ng parte ng kanyang katawan ay may diferensya dahil sa tama ng bala. Nagdaan siya sa isang matinding pakikipaglaban na itinaya ang sariling buhay para sa kalayaan ng inang bayan. Ayon kay Mang Densyo, maswerte si Saldi dahil ang manok na nasa pangangalaga ay maituturing na isang anting-anting. At ito ang magbibigay sa kanya ng swerte sa kahit anumang oras. Nang makauwi sa bahay, naisip niyang manahimik na lang at huwag nang ipagsabi sa nanay niya ang tungkol sa manok. Ngunit hindi lang swerte ang hatid nito.
kundi pagsubok sa kakayang makipaglaban sa nilalang ng dilim ang nagbabadya kay Saldi. Natinangkang nakawin ang alaga niya na walang iba kundi yung manok na nagbibigay sa kanya ng swerte. Isang gabi, habang himbing na silang natutulog sa bahay, nagising na lang si Saldi dahil sa isang kalabog na sa tingin niya ay nanggaling sa kulungan ng kanyang mga manok. Kaya dahan-dahan itong lumabas ng bahay upang kumprontahin ang sa tingin niya ay magnanakaw. Ngunit sa pagbungad pa lang sa pinto, kung nasa naroroon ang mga kulungan ng manok, laking gulat ni Saldi dahil may isang maitim na nilalang ang bumungad sa kanya na nagtangkang nakawin ang manok na bigay ni Mang Peryong. Agad siyang binalot ng takot dahil sa mukha nitong tila sa aso na may matatalim na pangil. Kahit mabalahibo ang katawan at maitim, bakas pa rin ang pangingintab ng katawan nito na animoy pinahiran ng isang katerbang langis. At umalingasaw ang sobrang baho na parang nabubulok na laman. Bago pa nito madampot ang manok, ay nilibanan ni Saldi ang nararamdamang takot. Agad nitong tinaga sa parting balikat ng aswang. Nabigla niyang ikinagulat dahil nang tumama ang itak ay tumalbog lang sa balat ng aswang dahil napakakunat ng balat nito. Hindi siya nakuhang nasugatan at gaganti sana ito ng kalmot. Ngunit inunahan ulit siya ng taga ni Saldi na agad na ilagan ng aswang at gumapang ito ng mabilis papunta sa silong. Kaya mabilis itong hinabol ni Saldi. Nang makalabas sa bakuran ang nilalang, biglang nagsitahulan ang mga aso sa paligid. At ni isa sa mga kapitbahay nila ay wala pang nagigising. Habang hinahabol ang aswang ni Saldi, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw at direktang tumama sa ulo ng aswang na agad itong bumulagta sa kalsada. Nanggaling ang putok, walang iba kundi sa baril na rifle ni Mang Dencio na nakakita kay Saldi na may hinahabol, kaya sinundan siya ni Mang Dencio. Namangha si Saldi dahil sa pagiging asintado ng matanda at madali na nilang binitbit ang wala ng buhay na aswang dahil naalarma na ang mga kapitbahay. Dahil sa narinig na putok ng rifle, dinala nila ito sa medyo tagong lugar upang mailibing at hindi na madiskubre ng mga kapitbahay. Habang naguhukay si Saldi, nakatulong din si Mang Dencio. Biglang bumalik ang tunay na anyo ng aswang at nakilala niya ito. Walang iba ang mananarik sa sabungan. Pagpapaliwanag ni Saldi kay Mang Dencio, kaya pala kakaiba ang amoy nitong malansa at hindi makatingin ng diretsyo dahil may lahi pala itong aswang. Marahil nakita nito ang may sabulag na manok na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Kaya nagka-interes ito na nakawin. Marahil alam nitong alaga ng engkanto ang manok. Kaya pag kinain niya ito, ay magbibigay sa kanya ng pambihirang lakas. Lumipas ang mga araw, ay wala nang nanggagambala pang aswang sa bahay nila Saldi paggabi. At naging seryoso na ito sa pag-aalaga ng mga manok na panabong. Hanggang sa mabilis na lumipas ang panahon, ang ilang pirasong manok nito ay umabot sa libo-libo at may naipundar ng farm si Saldi. Nakasama niya ang nanay na dating konsumido sa kanya na ngayon ay nakikita na ang pagbabago at pag-asenso ng anak na ngayon ay mansyon na ang kanilang tirahan. Dahil sa paglago ng mga alagang manok ni Saldi na ibinibenta niya ito, kada isang manok ay umaabot din sa ilang libo ang halaga na madaming bumibili dahil magaling itong makipaglaban. Perpektong isabak sa derby dahil nakuha nito ang lahi ng manok ni Mang Peryong
na ipinagkatiwala niya kay Saldi. Dahil naalagaan ng gusto at tigit sa lahat, natuto siyang magpakumbaba sa kabila ng mga biyayang natanggap niya sa buhay. At simula nun, tinaguriang si Saldi na ang pinakamalaking breeder ng manok na panabong sa buong bansa. Rehistrado at may maraming handlers. Nagsimula lang sa maliit, ngunit hindi pala ito rason para huminto sa buhay. Minsan, ito pa ang pwede nating gawing baitang para makakbang tayo pa itaas. Akala noon ni Saldi ay walang kamatayan na ang manok na binigay ni Mang Peryong. Ngunit kagaya ng sa taong may buhay, may hangganan din pala ang mga ganitong nilalang. Gayunpaman, maganda ang binungan nito dahil nagamit ito sa tama simula ng pagbigay sa kanya ni Mang Peryong ng anting-anting sa katauhan ng kanyang alagang manok. At marahil, kinuha na niya iyon para muling maghanap ng panibagong tagapangalaga.